Medyo mainit ulit. Pero yan po ang panahon natin ngayon. Mahalaga po, narito po tayo. Tignan mo yung katabi mo. Yan ba yung kasama mo last week? Kung hindi, sabi mo, binabati kita at nakasama kita ngayong umaga. Amen? Alam mo, sa paglalakbay po ng buhay natin dito sa mundo, ay ang laking tulong po ng ating kapatid sa pananampalataya. Naniniwala po kayo? Kasi po, ito po yung nakakasalamuhan natin, at ito po yung nakakasama natin. Kaya napakahalaga po ng ginagawa natin. Every time po tayo nagtitipon dito, pinahalagahan po natin yung ganitong gatherings, yung ganitong fellowship. Sapagkat ipapakita natin yung pakikiisa natin sa ginasabi ng Panginoon na gusto natin gawin. Gustong gawin ng Panginoon para sa atin lahat, yung layunin niya. At ang ating pong series, magpapatuloy po tayo sa paglalakbay sa buhay. Alam niyo po, habang po tayo nandito, naglalakbay po tayo. Ano po, nung ako po ay nagkaroon ng service po kay Pastor Mike, nasabi ko po, isang kabataan po nakapagsabi na ang kamatayan ay isa lamang daan patungo sa tahanan, tunay na tahanan natin. Ibig sabihin, pag po tayo dito sa mundong ito, naglalakbay lang po tayo. Hindi po tayo dito talaga na ang ating residence. Hindi po tayo dito ang citizenship natin. Niniwala po ba kayo na ang langit ang ating lugar kung saan pakakapiling natin ang Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ko po sinasabi yon? Kasi po sa paglalakbay natin sa buhay dito, pag alam natin kung saan tayo pupunta, kung alam natin kung saan talaga tayo itinalaga ng Panginoon, anong gagawin po natin sa buhay natin? Gagawin nating maganda, susunod tayo sa Panginoon, lalo yung layunin ng Panginoon. Kaya po ang ating series verse, makikita po natin sa Exodus 13:21-22. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi, ginagabayan sila sa pamamagitan na naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. Ito po yung pagkakataon ng mga Israelita po ay lumabas po ng Ehipto. For how many years po sila naging alipin ng mga Ehipto? Daang taon po sila naging alipin. Kaya po sila ay niligtas ni Moses at dadalhin po doon sa Kanaan kung saan ito po yung lupang pangako. Dadaan po sila ng wilderness. Kaso nga lang po, ganito po nangyari. Yung 40 days po paglalakbay doon sa kagubatan, naging 40 years. Ang tagal, ano? Halos. Lalo nagtagal. Bakit po ba? Kasi nga po yung paglalakbay nila, hindi po naaayon doon sa gusto ng Panginoon. Na kahit ang pinakikitin na sa kanila ng Panginoon, sabi nga dito, paggabi, nagbibigay ng liwanag upang maging gabay ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay upang hindi na mahirapan. At pag umaga naman, pag tayo pag ganyan mainit, di ba? Kailangan natin ng payong. Sobrang init. Pero si Lord nag-provide ng ulap kung saan hindi maiinitan o maihirapan ng mga Israelita. Ipinapakita dito ng Panginoon na sa sitwasyon na kita'y pinalaya na, hindi kita iiwanan sa inyong paglalakbay. Kaya po pag tayo po tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, hindi po natigil doon ang responsibilidad o ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Pag tayo po kinuha ng Panginoon sa pagkaalipin, sino po dito napalaya na ng Panginoon? Amen? Di ba pag pinalaya tayo ng Panginoon, hindi ito natapos yung bibigay niya ng kaligtasan. Katulad ng mga Israelita, ipinapakita niya na kahit dumadaan ka sa sitwasyon na mahirap, kahit dumadaan ka, ikay nahihirapan, nandyan ako, kasama mo ako. Kaya sa paglalakbay natin sa buhay, dapat bilang isang Kristiyano, bilang nananampalataya sa Panginoon, makita natin na nandyan ang Diyos. Na hindi ka pinahihirapan. Ito sinasabi dito sa Exodus 13:21-22, na kahit ikay nahirapan na 100 taong kang inalipin ng mga Ehipto, nandito ko, pinalaya kita at kasama mo ko. Ang nangyari nga lang, di ba, sa Israelita, reklamo sila ng reklamo. Wala na kaming makain. Mas maganda pa sa ito, kumakain kami ng ganito. Pero dito, papatayin mo kabe. Alam niyo po, sa paglalakbay ng buhay bilang isang Kristiyano, dapat po natin iwasan yung magreklamo. Sino po dito yung madalas magreklamo? Pag po tayo nagre-reklamo, hindi po natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Kasi reklamo tayo, reklamo. Kahit may kinakain ka na, wala bang ibang ulam? Mainit naman masyado. Pag umuulan naman. Baha naman.
hindi natin naiintindihan na ang mga bahagi na binibigay sa atin ng Diyos, ay marami po tayo ipagpapasalamat. Amen? Naniniwala ba kayo na marami tayong bagay na ipagpapasalamat sa Panginoon? Ganun po ang nangyari sa paglalakbay mo ng Israelita. Ipinapakita lang po sa atin ng Panginoon sa paglalakbay natin ng buhay natin dito sa mundo, hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos na tutulong sa iyo. At sa ating pong paglalakbay, dapat po mayroon tayong isinasa pamuhay. Meron po tayong dapat ginagawa pag tayo naglalakbay. Ano dapat isabuhay ng isang Kristiyano? Dapat po maintindihan natin na sa ating paglalakbay dito sa mundong ito, dapat may katatagan, dapat po may kagalakan tayo habang... Kasi po, lahat po naman tayo nakakaranas ng di naman po lahat ay masaya eh. Minsan nagkakaproblema tayo, tama? Sino ba po dito gusto ang problema? Di ba? Ayaw natin yan. Kasi nga, mahirap, magtitiis ka. Pero po yung bagay na yan, ibinigay sa atin habang tayo naglalakbay dito ng buhay natin dito sa mundo upang maintindihan natin na may Diyos na tutulong sa atin. Kasi kung hindi ka maghihirap, paano ka matutulungan ng Diyos? Kung hindi ka malulungkot, paano ka pagkagalakin ng Diyos? Kaya ibig sabihin yung mga bagay na nangyayari sa atin, hindi para tayo pahirapan ng Diyos, hindi para tayo ay pinabayaan ng Diyos sa buhay natin. Hindi, upang lalo natin makita at maranasan na may isang Diyos na buhay na tutulong sa atin lahat. Amen? Kaya dapat makita po natin sa paglalakbay natin dito sa mundong ito, paano dapat ba mamuhay ang isang Kristiyano? Hindi nyo ba naitanong minsan, naglalakbay ako dito sa mundong ito. Yung layunin ba ng Diyos yung nagagawa ko? Yung bang pamamaraan ng Diyos yung nagagawa ko? Naitanong nyo na po ba yan sa sarili nyo? O ang layunin ng Diyos sa paglalakbay ko dito sa mundong ito, nagagawa ko talaga yung daan patungo sa Kanya, sa pinagagawa niya. Kaya po ngayong umaga, may ibinibigay po sa atin ng Diyos. Kung naglalakbay ka sa buhay mo ngayon sa mundong ito, kailangan na rin mamuhay ayon sa nais ng banal na Espiritu. Mamuhay ka, dapat walk by the Spirit. Ang ating verse ay makikita sa Galatia 5:16. Ganito po ang sinasabi. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa English po, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Alam niyo po ba, sa paglalakbay natin sa buhay, ang kadalasang problema po natin, ang nangingibabaw, yung lust of the flesh, yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating laman. Yung po ang nangingibabaw. Hindi po nangingibabaw kung ano ang gusto ng Panginoon, kung ano yung layunin ng Panginoon. Hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga kung ano ba yung pamumuhay natin, ayon po sa nais ng banal na Espiritu. Ang tanong, bakit kailangan po na ang banal na Espiritu ang ginagamit ng mga mananampalataya? Hindi mo naitan paano na. Bakit ko kailangan mamuhay na ayon sa banal na Espiritu? Sinasabi po sa Gawa 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Liwanag po, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to overcome the flesh. Kasi po ang flesh, ito po yung ginagawa ng kaaway upang gawin natin ang mga kasalanan. Hindi niyo po ba alam, pag tayo naglalakbay dito sa mundo, parang hindi ko nararanasan, nakasama ko ang Diyos. Hindi ko nararanasan na naglalakbay ako, na nararamdaman ko na iniingatan ako ng Panginoon. Tanungin po natin ang ating sarili. Ang nangingibabaw ba, ang alin? Ang nasa ba ng laman? Ang nasa ng laman? Pag nanasa ng laman, sabi dito, mamuhay kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang, ano sabi dito? Hindi natin mapagbigyan. Hindi magkaroon ng puwang ang gawa ng kasalanan. Hindi mabigyan ng puwang ang nasa ng laman natin. Alam niyo po ba kung bakit sinabi ng Panginoon na kailangan natin mamatay sa sarili natin? Kasi po, pag tayo po ay hindi na mamatay para sa sarili natin at anong sarili natin pa rin ang inuuna natin, ano po ba nagiging? Nagiging makasarili po tayo. Sino po naniniwala na gusto ka ng Diyos na maging masaya? Pakitaas po kamay. Taas po. Sabi ng Diyos sa'yo, gusto ni Lord maging masaya ka. Parang kukunti. Itaas po natin mataas para makita ko. Yung mga hindi tumataas, titignan ko po mamaya. Di, biro lang. Totoo po yan. Lais naman talaga ni Lord na maging masaya tayong lahat eh. Ang tanong,
Ang kasiyahan ba na nais mo, hinahanap mo ba sa Diyos? Siya ba ang kasiyahan mo? Yun ang tanong. Ang kaso hindi. Ang kasiyahan ay hinahanap natin sa sarili nating kagustuhan ay ito yung desire ng flesh natin. Kasi pag po ang flesh natin ang ginawa po nating kasiyahan, maniwala po kayo, hindi po kayo makukontento. Maghahanap pa rin kayo ng kasiyahan sa iba. Kaya gusto ni Lord siya ang maging kasiyahan natin. Bakit? Pag siya ang naging kasiyahan natin, kaya natin mamuhay ayon sa gusto ng banal na Espiritu. Di po ba? Nadadaig natin ang gawa ng flesh natin. Ang sinasabi nga po dito sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang siya naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ano po ba nagiging dahilan? Kasalanan. Saan po nagsisimula ang kasalanan? Desire of the flesh. Sa pamamagitan po ng nasa ng ating laman. Madalas, di ba gusto ko na naman maging masaya, Lord? Ito gawin mo, ayaw mong gawin. O sino nananaig? Ang kaaway, kaya hindi tayo makapamuhay ayon sa banal na Espiritu kasi nananaig pa rin ang puwang ng desire of the flesh. Yung ating kagustuhan. Alam niyo po, isa sa mga dapat natin maunawaan, kailangan po talaga natin mamatay sa sarili natin. Mahirap po yan, araw-araw gagawin mo yun eh. Kasi yung pag po namatay tayo sa sarili natin, ibig sabihin, ang Diyos ang nabubuhay sa ating mga buhay. Amen? May namatay sa'yo, pero may nabuhay dahil ang ating Panginoon Diyos ang buhay magpakailanman. At ang isa rito maganda po dito, hindi po natin binibigyan ng puwang. Kasi po, alam niyo po, ang flesh po nagdidikta sa ating gumawa ng kasalanan. At pagpatuloy po tayong gumagawa niyan, hindi po ang Diyos ang lumalayo, tayo po ang lumalayo sa Diyos. Kaya nangyari po sa mga Israelita noon, dahil may pangako sa kanila ang Panginoon, Diyos Ama, hindi sila matalikuran. Kung tutusin, sa bandang huli po, babasahin po natin, ilang libo po yung pinapatay ni Lord because of the sin. Pag hindi po niya gagawin niyon, wala po matitirang Israelita na susunod sa Kanya. Kasi banal po ang Diyos, hindi po niya pinananatili ang kasalanan. Hindi ko po sinasabi po dito na hindi ka na magkakasala. Kundi po, nagagawan po natin mag-unti-unti ang kasalanan kapag pinipigilan po natin na yung pagdanasa ng laman ang manguna sa atin kaysa yung desire, ang banal na Espiritu ang mamuhay sa ating mga buhay. Bakit po ba? Ayun pong umagang ito kung saan napakahalaga po ng paglalakbay natin sa buhay natin, nakasama natin o namumuhay tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sino po nakakilala kay David? Sino nakakilala? Si David yung ng dagat. Ay, hindi po ba? Si Moses po yun. Inaano ko lang po kayo kung alam nyo. Si David po ito pumatay kay Goliath, di po ba? Background po tayo. Background na lang po tayo. Si David po ay, siya po yung anak po ni Jesse na bunso, na kung saan pagtitignan mo, hindi siya warrior. Yung pang matini idol lang. Yung pagtitignan mo, hindi pang sundalo, hindi pwede pang general, kasi nga pang ano lang siya. Itsura niya. At yan po ay siya ay, bago po siya lumaban kay Goliath, ay talagang pumapatay po siya ng mga leon, mga wolf, para po hindi po mapatay yung kanyang inaalagaan na tupa. At may pagkakataon po dito sa 1 Samuel 6:13, kung saan binago siya ng Panginoon, kung saan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, inanon siya ni Samuel upang manguna. Ito po sabi dito sa 1 Samuel 16:13. Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Ibig sabihin, nung siya po ay hindi pa po siya nagiging hari, ito po ginawa sa kay inanon siya. Pangkaraniwan lang po siyang kalalakihan. Kaya yung mga kuya niya, siya yung lumalaban doon sa harapan ni Goliath. Kasi nga hindi yung katawan niya built para maging warrior. Kaya nung inanon, kasi si Saul po kasi, yung hari muna bago si David, may nagawa pong kasalanan sa Panginoon. At yun po ay hindi nagustuhan ng Diyos Ama. Kaya ang sabi ng Diyos Ama, magtatalaga ako ng bagong hari ng Israel. At ang napili niya po si David.
Si David po na walang kaalam-alam, si David po na alam lang ay magpastol ng tupa bilang inanoint. Babasahin nyo nga po ito sa Samuel din eh. Hinahanap, ito po ba yung susunod na hari? Hindi yan, mataas. Hindi yan. Sino pa yung anak mo? Yung pong anak kong bunso na nagpapastol ng tupa dun sa bukid. Oh, tawagin mo. Nakita ni Samuel, ito yung gusto ng Panginoon na pumalit kay Saul. Pero po, sa kapangyarihan ng banal na espiritu, kundi po sa kapangyarihan niya, wala pong magagawa. Baka tumanggi pa si David eh. Pero nung inanoint siya ni Samuel, bigla na nag-iba. Bigla, dito na pumasok po yung kung saan nakikipaglaban na po siya kay Goliath. Hindi pa siya hari, kundi nagpapastol lamang siya. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ang nagpapalakas, at nagbibigay ng kapangyarihan na gawin ang pinagagawa ng Diyos. Kaya po bilang po tayo mananampalataya, kailangan po natin mamuhay ayon sa banal na Espiritu sapagkat ito po ang kapangyarihan natin. Di ba sabi nga po sa kasulatan, ang labanan po natin hindi by flesh, by Spirit. Kasi po tayo, spiritual being po tayo. Kaya po tayo lumalabas sa spiritual sa pamamagitan po ng panalangin. At kaya po sinasabi po sa atin ngayon na pag tayo po ay namumuhay, pag tayo lalakbay dito sa buhay sa mundong ito, kailangan po natin mamuhay ayon sa banal na Espiritu. Kasi po hindi po natin kayang talunin ang kaaway unless hindi po tayo mamumuhay sa banal na Espiritu. Hindi mo po pwede sasabihin, tukso, layuan mo ako. Wala nang ganon. Kapag meron ka namumuhay ka sa banal na Espiritu, kaya mo siyang talunin in Jesus' name. Amen? Hindi ikaw makikipaglaban. Hindi ikaw ang magsisilbing protection mo, sarili mo, o kakayahan mo. Hindi. Because of the Holy Spirit, kaya natin maglakbay sa buhay dito ng tagumpay at puno ng pagpapala. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mamuhay ka ayon sa banal na Espiritu. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Alam po, pag tayo po ay sa paglalakbay po ng ating buhay, tayo ay makakapamuhay ayon sa banal na Espiritu kapag po tayo ay nakadepende sa Diyos. Number 1 point po. Sa pamumuhay spiritual po, kailangan po natin dumepende sa Diyos. Ano po ba yung nakadepende? Ito yung nakaasak eh. Yung wala kang magagawa dahil sa taong iyon. Sino po yung nakaranas ng gano'n na may dinepending ka isang tao? Aalis mo, kailangan kasama mo sa bakit? Parang hindi ako magtatagumpay o magiging pag hindi ko siya kasama. Pag hindi ko siya nakausap or something. Iba yung nakadepende ka sa Diyos. At ito po ang ginawa ni Haring David. Nung isa siyang pastol, ang nangyari po, anoin siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel, ito po, nakadepende po siya sa Diyos. Ano po sinasabi po dito? Sa 1 Samuel 17:45-47. Sumagot si David. Ito na po si David. Makikipaglaban ka sa akin. Ito na po yung pagkakataon na kasi po ang si Goliath, hinahamak po ang Israelita. Labas nyo na yung pinakamagaling yung mga warriors. Ilabas nyo na yung sinasabi nyo ng Diyos nyo yan. Ito na po yun, sabi ni David. Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada at sibat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. I-highlights po natin yon. Ang Diyos, ang hukbo ng Israel na iyong inahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin, pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Pilisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat na nakakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Sa tingin niyo, bakit ganun na lang? Katapang si David. Si David, hindi naman talaga siya warrior. At binibigyan pa nga siya ni Haring Saul ng baluti. Sabi niya, ayoko, ang bigat yan, hindi ako makakakilos. Para maproteksyonan ka kasi ang kalaban mo, higante. Kung magasano, ganyan ka lang kaliit. Tapos ang gagamitin mo, alin pa? Sling lang. Ano, proteksyon mo niya, wala kang kalaban-laban. Sapagkat alam ni David na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang naging dahilan kung bakit sabi nito, lalabanan kita. Kaya sa ating buhay, pag tayo naglalakbay dito sa mundo, hindi ikaw ang nakikipaglaban sa pagsubok mo, hindi ikaw nakikipaglaban sa problema mo, hindi ikaw nakikipaglaban sa sakit mo.
ang Diyos. Because may kapangyarihan ka na galing sa Diyos. Ito yung banal na Espiritu. Kaya sasabihin mo, kaya kong talunin ng sakit. No, kaya mong talunin ng sakit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen? Ganon kakatapang. Hindi dapat, kaya karami nakakalungkot ang born again. Ang yayabang ng born again. Hindi. Parang si David, because inanoint ako ng Panginoon, because nasa akin ang kapangyarihan at pinamumuhay ko ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ako matatakot sa iyo na nalalait sa Diyos kong buhay. Dapat ganon tayo. Pag po tayo nakakaranas, i-claim natin, ibibigay sa akin ng Panginoon, sabi ni David. Ganon siya. Kadepende sa Panginoon. Ganon niya kakilala ang Panginoon na ibibigay niya yung tagumpay kahit anumang pagsubok ang hinaharap mo, alam ko na ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Amen? Na alam mo ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng solusyon sa problema mo. Na alam mo ang Diyos ay kakampi mo sa lahat ng laban mo. Sabi nga dito, kayang magligtas ang aking Panginoon. Bakit po nasabi po yun ni David na ang Panginoon na makikipaglaban upang makita ni Goliath na ang Diyos na sinasama niya ay tunay na Diyos na buhay? Bakit lang po para minsan pag tayo may problema, hindi makita ang buhay ang Diyos sa ating mga pamumuhay? Kasi nangihina agad tayo pag may problema. Lord, nagawa ba akong kasalanan? Lord, mahina ba ako sa iyo, Lord? Pero si David, hindi. Kaya nga nais ng Diyos, na habang tayo naglalakbay dito sa mundong ito ng buhay mo, ay makapamuhay ayon sa banal na Espiritu. Sabi nga po, ang banal na Espiritu ang tutulong sa inyo upang ang kapangyarihan na ibinigay sa inyo ay matalo anumang laban ng kaaway na ibinibigay sa atin. Dapat po makita natin na tayo lang na kailangan po natin dumepende sa Diyos. Hindi po sa sariling yung lakas, hindi sa sarili pong talino. Si David, wala. Titignan mo nga siya, hindi mo siya titignan, kaya tinawanan siya ni Goliath. Wala na ba kayo ibang ilalaban sa akin? Parang minamaliit niyo ako Ganun sa atin ang kaaway, di ba minsan? Kristyano ka ba? Bakit naghihirap ka? Anak ka ba ng Diyos? Bakit nagkasakit ka? Right? Madalas tayo magtanong ng ganon. Pero nakakalimutan natin na mamuhay tayo by the Spirit, walk by the Spirit. Kasi ang Diyos ay Espiritu na nagbibigay kapangyarihan sa anumang laban natin. Kasi sinasabi ni David, pinagtatawanan mo ako. No. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, pupugutan kita na ulo, kasabay ng mga kasamahan mo. Dapat ganun tayo, katapang. Bakit? Because the Spirit of the Lord is in us. Nasa atin yun. Huwag po natin kalimutan. Kasi pag tinanggap natin as a Lord and Savior ang ating Panginoon, kasama po yun. Naalala niyo po si Apostol Peter, mangingisda. And then all of the sudden, nung pesta ng Pentecost, napuspos sila ng banal na Espiritu. On all of the sudden, mangingisda, tatayo dito sa harapan nyo, magsasalita na ikapupuri at ikararangal ng Panginoon. Patatanggapin kayo, maniniwala kayo. Di ba si Pedro yan? Ang alam na niya klase ng isda hipon, alimasa, galunggong, dalagang bukid. Bakit nagsalita ng ganon? Because of the work of the Holy Spirit. Huwag po natin kalimutan yung bilang mga anak ng Diyos. Habang tayo naglalakbay dito, makapamuhay tayo ayon sa banal na Espiritu upang matalo natin anumang ginagawang kasinungalingan ng kaaway. Sinabi ni Goliath, wala kang magagawa. Tama, sabi ni David, wala akong magagawa. Pero magagawa ng Diyos kong buhay na kaya kanyang gapiin. Amen? Kaya pag may sakit ka, Lord, kaya mo to, hindi ko kaya. Lord, naghihirap ako, kaya mo ako i-bless. Lord, may sakit ang isang kasamahan ko, pagkagaling mo siya. Amen? Ganon ang pagtitiwala sa Panginoon. Kadepende ka. Hindi yung Lord, parang hindi yata May pagdududa ka pa. Si David, wala. Ibibigay ka sa akin. Paano kung hindi ginawa ni Lord? Hindi nga kasi namumuhay sa ayon sa banal na Espiritu at nakadepende siya sa Panginoon. Ano man ang mangyari, alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Amen? At pag po tayo nakadepende sa Diyos, ito yung ginawa ni David, nakadepende siya sa Diyos, lumalapit siya nagtatanong. That po tayo, pag tayo po yung namumuhay ayon sa banal na Espiritu, sino po dito yung madalas magtanong sa Panginoon? Sino po dito yung madalas lumapit sa Panginoon? Lord, ano ba gagawin? Ito ginawa ni David. Ito po yung mababasa po natin sa 1 Samuel, unang Samuel 23, 2 and 4. Sabi dito, nagtanong si David sa Panginoon, sasalakayin ko po ba ang mga Pilisteo? Sumagot na Panginoon, sige, salakayin mo sila at iligtas mo si Keilah.
At nagtanong ulit, muli nagtanong si David sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, pumunta ka kay Keila dahil pagtatagumpayan ko kayo laban sa Filisteo. Nanalo na si David, tinalo niya si Goliath. Di po ba? Wow! Ang galing mo, David! The best ka! Kaya naging sikat si David nun eh. Talunin mo napakalaking higante kung di ka ba maging sikat. Pero ano ba ginawa niya? Dahil nakadepende siya sa Panginoon, nagtatanong siya, Lord, gagawin ko po ba to? Hindi siya nakadepende sa sarili niyang kakayanan, nagbigay sa kanya ng tagumpay. Hindi, Lord, lalapit ako sa iyo, ano ba yung gagawin ko? Sasalakayin ko ba to? Lord, nagtanong pa ulit. Ganyan ang gusto ni Lord. Pag alam mo, hindi mo ginagawa sa yung paglalakbay sa buhay, marami kang tanong, lumapit ka sa Panginoon. Kasi nakadepende ka sa Kanya. Amen? Pag nakadepende ka sa Kanya, Lord, gagawin ko ba to? Kahit marami na akong tagumpay na ibinigay mo, pero lalapit pa rin ako sa iyo. Because alam ko na ako'y nakadepende sa iyo, hindi ako nakadepende sa tagumpay na nalakuha ko because of you pa rin. Pag tayo nakadepende sa ating Panginoon, hindi tayo nagmamarunong, hindi natin pinangungunahan ng Diyos. Nakadepende ka nga eh. Kaya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, nakikita natin, tayo'y umaasa sa Diyos. Kaya lagi nang sasabihin, ay, ang galing na ginawa mo, praise God. Kasi alam mo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng tagumpay. At bakit pa rin po na gusto ng Panginoon? Upang maiwasan natin na magkaroon tayo ng Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba minsan ng mga Kristiyano hindi na maiwasan naging Diyos-Diyoso yung sarili? Yung tagumpay na meron ka, yung narating mo sa buhay. Minsan hindi ka na nagtatanong, bakit? Ang ganda na kasi ng pwesto ng aking buhay ngayon. Hindi po, pagka lumalakad at namumuhay ayon sa banal na Espiritu, magtatanong ka kay Lord. Huwag ka mahiya. Kung magbabasa po kayo ng salita ng Diyos, napakarami pong mga ginamit ng Panginoon, hindi sila nahihiya magtanong, parang kaibigin niya si Lord eh. Hindi sila nahihiya, nagpapaalam sa Lord, anong gagawin ko Lord? Ganito ba? Hindi. Kasi gusto ng Panginoon yun, nagpapakita yun ng pagkadepende natin sa Kanya. At ang pangalawa po, kung pag tayo nakadepende sa Panginoon, binibigyan natin ng kaluguran ang Diyos kaysa sa ating sarili. Ano po sabi po dito? Sa unang, sabi po dito, hindi po nakita yung ano dito. Verse. Sabi po dito, sinabi ng mga tauhan ni David, dumating na ang panahong sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo ang iyong kaaway at ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin sa kanya. Dahan-dahan lumapit si David kay Saul at pumutol ng kapirasong tela sa laylayan ng damit nito nang hindi nito namamalayan. Pero nakonsensya si David. Dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na gawan ko ng masama ang aking hari, ang hinirang na Panginoon na maging hari. Ang istorya po kasi po nito, dahil nga po may nagawang hindi gusto ng Panginoon kay Haring Saul. At ang sabi ni Lord, papalitan ko itong haring to. Kasi si Saul naman talaga, hindi naman talaga yung itatalaga ng Diyos. Kaso nga lang, masyadong makukulit ang Israelita. Sabi, bigay mo kami ng hari. Ayaw nga ng Diyos na magbigay muna ng hari siya. Pero nagpupumilit, kaya naging hari po si Saul. Ang nangyari po dito, dahil po may ginawa nga pong kasalanan si Saul na ayaw ng Panginoon, sabi niya, ipapalit ko si David. Kaya si David ay binibigyan na ng tagumpay ng Panginoon, doon na nangamba si Saul, sabi niya. Magiging threaten sa akin to. Papalit sa akin to. Kaya nung pagkakataon na yun, hinahabol niya si Saul. Si David, niharing Saul si David para patayin. Ito po yung binasa ko kanina, may pagkakataon na siya kaya niyang patayin si Saul. Di ba, kumuha na nga siya ng kapirasong tela, sabi dun eh. Kaso, pag nagawa mo yun sa isang hari, nakuhanan mo, ibig sabihin, kaya mo na siyang patayin. Pero sa bandang uli, sabi dito, nakonsensya si David, sabihin, hindi tama itong gagawin ko. Gawan ko ng masama ang aking... Kasi po, inanuin pa rin, kahit in spite po na nagkasala si Saul, inanuin pa rin siya ng Panginoon. Nandun po yung paggalang ni Haring David sa ating Panginoon. Kung kayo po ang ginagawa ng masama, may gustong pumatay sa inyo, at may pagkakataon, kaya mo na siyang patayin, ano po gagawin nyo? Pagkakataon ko na to, di ba? Sige, ikaw na naman nauna eh. Pero si David hindi. Kasi alam niya sa puso niya na nakadepende siya sa Diyos, hindi nakadepende siya sa sarili niya. Kaya niya patayin, hindi. Kaya kung babasahin po natin sa bandang huli po ng Samuel, sabi doon ng Panginoon, ni David, sabi niya,
binibigay ko na ang buhay ni Saul sa ating Panginoon. Hindi ako ang papatay sa kanya. Ibig sabihin, pag nakadepende ka sa Panginoon, binibigyan mo ng kaluguran ang Diyos kung anong nais niya, hindi yung sarili mo. Si David, kaya naman niya yun eh. Kasi nga, papatayin ako ng taong ito. Di ba, unahan ko na. Di ba, ganun na lakaran ng mundo? Pauuna ba ako? Hindi. Unahan ko na siya. Pero hindi sabi ni nakonsensya, ibig sabihin na konsensya, because of the work of the Holy Spirit, huwag mong gawin yan. Hindi malulugod ang Diyos niyan. Ganun ba tayo? Kapag may nanlalait sa atin, hindi pwede. Hindi pwede. Tama ako eh. Gaganti tayo. Sa tingin ba natin nalulugod ang Diyos? Pag tayo po'y namumuhay ayon sa banal na Espiritu, ang laging point po ng ating gagawin, malulugod ba ang Diyos sa gagawin ko? At sinasabi niyo nga, in everything you do it for the glory of God. Kaya dito pinapakita ng Diyos, pag tayo namumuhay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, hindi nakaluguran mo ang nais ng Diyos, hindi malugod ang Diyos sa ginagawa mo. Naiiwasan na po natin na maging mapagmataas. Di ba? Si David, alam niya yun, magiging hari na siya, inano na siya ng Panginoon, ni Samuel. Di ba, pwede na siya umastang hari na hindi, papalitan na kita eh. Kaya kong gagawin ko sa'yo. Hindi, pero hindi nalulugod ang Diyos eh. Kaya pag tayo'y naglalakbay dito sa buhay natin, sa mundong ito, tignan na lagi po natin, tayo ba'y namumuhay ayon sa banal na Espiritu at ang mga gawa ba natin ay nakalulugod sa Diyos? Bakit po minsan hindi tayo nalulugod ang ating ginagawa sa harapan ng Diyos? Kasi iniisip natin, tayo sarili pa rin natin. Pag tayo nakadepende sa Diyos, ang laging credit kay Lord. Di ba? Pag tayo pinagpapala, minsan yuyuko ka, sabi nga ng pastor yuyuko ka para makita si Lord, hindi ikaw. Kasi ang lahat, nakadepende ka sa Panginoon. Yung pagka-dependence mo sa Panginoon, laging nag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo, sa lahat na nangyayari maganda sa buhay natin, kung di po natin ibibigay ang credit kay Lord, hindi po yung pamumuhay bilang isang Kristiyano at namumuhay sa banal na Espiritu. Kasi po, ang pamumuhay po sa banal na Espiritu, laging itinataas ang pangalan ng Diyos. Maganda po yan, may mga tagumpay tayo sa ating trabaho, sa ating pinag-aralan. Praise God. Pero laging po natin ang credit yan sa Panginoon. Ano mang meron ka, Panginoon lagi. Ganun si David, kasi nakadepende siya sa ating Panginoon. At pag nakadepende po tayo sa Panginoon at gusto natin malugod siya, natututo tayong mag-isip. Ano ba to? Gagawin ko ba to? Kaya hindi napapansin dito mga Kristiyano na. Taas ang kamay. Taas lang. Gusto ko lang makita kayo. Taas po dito mga Kristiyano, mga binago ng Diyos. Amen? Bakit po ba? Hindi nyo ba napansin natututo tayong mag-isip? Dati hindi na eh. Sige, bahala na. Di ba? Bahala na si Batman. Okay na sa bandang huli. Ngayon hindi na, nag-iisip ka na. Ito bang gagawin ko tama? Kasi may katulad ni David na konsensya, huwag mong gawin yan. Holy Spirit. Natututo na tayo mag-isip. Yung pag-iisip natin, pinipili natin ang tama. Amen? Pinipili natin kung nakalulugod sa Diyos yung gagawin natin. Kaya dapat nakikita natin sa ating paglalakbay ng buhay, ng ating buhay tayo nagkakamali at nagkakasala. Yan po, hindi po yan na lahat po tayo. Sa paglalakbay dito, pwede ba magtaas dito yung mga hindi nagkakasala? Humaharap ng pagsubok? Nakakagawa ng kasalanan? Sabi ko nga po, ang kaibahan lang po natin, yung kasalanan, hindi natin tinotolerate o pinapamuhay, kundi iniiliit natin hanggang kumonte. At nangyari po kay David yun. Sa kanyang paglalakbay sa buhay dito sa mundo, nangyari po yun. In spite na maraming victory binigay sa kanya ng Diyos, nagkasala siya. Pero ito po maganda. Kapag tayo lumalakad sa banal na Espiritu, umaayon, namumuhay, pag nagkasala ka, nagsisisi ka sa kasalanan. Amen? Yun ang mahalaga. Kasi hindi man tayo perfecto, sabi ko po sa inyo eh. Ang mahalaga, na pag tayo nagkamali, at sasabihin sa iyo ng banal na Espiritu, magsisi ka, ilapit mo yun sa Panginoon. Para hindi na lumami yung ganyang kasalanan at magsanga-sanga pa. At yun po ang ginawa ni David. In spite na siya'y hari, in spite siya'y marami ng victory nakuha, pero nagkasala pa rin siya. Ano po sinasabi sa atin dito, sa paglalakbay po dito sa mundong ito, hindi po natin maiiwasan yun. Ang mahalaga,
Namumuhay ka sa banal na Espiritu, nagsisisi ka sa kasalanan. Ano po sabi dito sa pangalawang Samuel 12:13, sabi po, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Ito po si Prophet Nathan. Kasi po si David po kasi, ito ay isang problema sa mga Kristiyano rin, maliban din kay David. Nung marami ng victory si David, naging ano na lang siya, yung tawag sa ayahay ba yun sa Bisaya? Yung, ano siya, yung naging, ano na siya sa buhay niya, okay na ako eh. Marami na akong victory. Kaya, okay na. Hindi niya alam, ay kumikilos ang kaaway. Kasi sa pagiging Kristiyano, Kristiyano na naman ako, okay na. Hindi po doon natatapos. Kahit si David, marami ng victory na labanan na nagawa niya noong araw, hindi siya nakaligtas sa gawa ng kaaway. Nung siya po ay may laban ng kanyang mga tauhan, nasa kaharian lang siya. Kakuya-kuya kayo na ganyan, dumadaan doon sa kanyang kaharian. At pagdaan niya, may nakita siyang babae. Oh, ganda. Sexy. Hindi, pinatawag niya, yung isang taon, sino yun? Aga-aga, naliligo ah. Ay, yan po si Bathsheba, yung asawa po ni Uri, yung po sa mga tauhan nyo na magaling, na general nyo. Ah, ganun ba? Tawagin mo nga. Tinawag. Ayun na. To make the story short, nagkasala siya, nagkaanak siya doon. May asawa po yun. At yung mga kasalanan na yung isa pa, para maligtas siya yung kasalanan niya, sabi niya, Yuri, umuwi ka dito, sipingan mo yung asawa mo. Sabi ni Yuri, hindi pwede, yung mga kasamahan ko, nakikipaglaban ako, magiging masaya buhay. Hindi. Hindi, failed na naman. Sabi naman ni David, dalhin mo si Yuri sa unahan. Siya makipaglaban. At the end, namatay nga si Yuri. At hindi po lingid yun sa ating Panginoon. Kaya tayo bilang Kristiyano, kala natin, tinatago natin kasalanan. Hindi po lingid sa Diyos Ama yun. Ang kagandahan na pag-lead tayo ng Holy Spirit, pag nagawa natin yun, hingi agad tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? Hingi agad tayo. Kasi alam natin na hindi ito tinotolerate ng Diyos. Yung banal na Espiritu nagsasabi sa atin, huwag mo nang gawin niyang ulit. Talikuran mo na yan. Yung pag-amin natin ng kasalanan, lagi natin tatanggapin na tayo patatawarin ng Diyos. Kasi ang kasinungalingan ng kaaway, ang dami mo ng kasalanan, bro. Sis, hindi ka na patatawarin ng Diyos. Si David, ang dami niyang ginawa eh. Ang dami niya para mapagtakpan yung kasalanan niya, pero hindi niya alam. Kita siya ng Diyos Ama. Kaya nga si Nathan, nagbigay pa ng parable eh. Na may isang mayaman na kinuha yung tupa ng mahirap. Sabi ni David, ay hindi ko pa pwede sa akin yun. Sabi ni Nathan, ikaw yung taong yun. Kinuha mo yun, hindi para sa'yo. Ibig sabihin, kahit anong tago po natin, hindi po natin kaya ipagkaila ito. Pero pag tayo namumuhay sa banal na Espiritu, ayon sa banal na Espiritu, nakakalapit po tayo sa Panginoon. Hinihingi po na, ito ang kagandahan eh, naihingi po natin ng tawad. Kaya naging problema, kaya pag tayo hindi nakadepende sa Panginoon, hindi tayo nakakalapit eh. Naging okay na ako, Christian na ako. For how many years na akong Christian? Okay. Hindi. Hanggat dito ka sa mundong ito, namumuhay, naglalakbay, hindi ka exempted sa ginagawa ng kaaway. Hindi ka exempted na makakagawa ka rin ng kasalanan. Ang mahalaga lang, nagsisisi ba tayo doon sa kasalanan na yun? Kasi ang Diyos naman, pag tayo lumapit, katulad dito kay David, nung siya ay lumapit, pinatawad naman siya ng Panginoon eh. At sa pamumuhay ayon sa banal na Espiritu, magsisisi tayo sa ating kasalanan at sa pagsisisi sa kasalanan, magdudulot ito ng kaligtasan. Kung di siguro nagsisi si David, wala. Baka buong niya, tanggalin. Kahit baka si Solomon, hindi na rin umabot. Pero nagsisi siya, sabi nga sa pangalawang Korintos 7:10, sabi dito, sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ito yung pagsisisi. Pag nagsisi ka, hindi mo lang muling gagawin. Kasi meron po ang pagsisisi ang mundo eh. Yung makamundo, ako naranasan ko po yun. Sabi ko, Lord, ayoko na mag-inom, ang sakit sa ulo. Sana tanggalin mo na to. Pala, pang 2 linggo lang, nalungkot lang ako. O pagkatapos ng isang buwan, inom na naman ako. Ibig sabihin, yung pagsisisi ko, hindi talaga sa pagtalikod, sa pagtalima na hindi ko na gagawin. Ang sinasabi dito ni Haring David, nung siya'y nagsisi, kailangan, hindi mo na dapat gawin. Kaya nung sabi niya, nakita ng Diyos ang puso ni David. Nagsisi ito ng totoong-totoo sa buhay niya, kaya pinatatawad na kita.
hindi po natin kayang lokohin ng Diyos. Kahit yung empowerment ng banal na Espiritu, ito yung nagbibigay sa atin na magsisi talaga tayo ng tunay. Kasi yun ang nais ng Diyos, tunay, wagas, totoo. Kasi nakahanda ang Diyos na tayo patawarin. Ang pagbabago ng buhay ay kinamumuyan ng kasalanan at nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo ba yung pag-ibig? Mahal na mahal ka ng Diyos. Naniniwala kayo, mahal kayo ng Diyos? Amen? Kaya pag lumapit kay Lord, patawarin niyo po ako sa... Patatawarin ka ng Panginoon. Kasi mabuti sa Diyos, binigay nga ang kanyang bugtong na anak, ganun ba mangyayari? Hindi. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya upang sa ganun, matanggal tayo sa mga kaparusahan at maligtas tayo. Kaya nga binigay niya kanyang bugtong na anak eh. Kasi lahat po tayo mapupunta sa impyerno. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at pagliligtas, unang-una po natin ginawa? Pinagsisihan ang ating kasalanan. Kasi hindi po tayo matutulungan ng Diyos. Hanggat may kasalanan nakikita ang Diyos sa atin na hindi natin kino-confess. Yung panahon nga po noon, pag sila nag-o-offering noon sa simbahan, sa church, pagpapasok na lang at ma-discern ng isang pari doon, hindi ka pwede. Bakit? Meron kang nakaalitan, umalis ka muna, hindi tatanggapin ni Lord yung offering mo. Ganon. Kasi pag pumasok ka noon sa banal na templo, pwede ka mangisay na lang bigla, mamamatay ka. Ganon ang presence ni Lord. Pero sa atin, dahil nga sa biyaya ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ipinakita niya, pag tayo lumapit sa Kanya ng buong pagsisisi, patatawarin tayo. At kapag tayo namuhay ayon sa banal na Espiritu, tayo nagsisisi sa kasalanan at nagpapakumbaba. Unless hindi mo nagpakumbaba si David, hindi niya matututunan humingi ng tawad. Sino po dito yung nagpakumbaba sa harapan ng Diyos? Kaya pinatawad siya. Amen? Lahat tayo naranasan yan. Hindi po pwedeng, Lord, patawarin mo na ako. Ang dami ko naman ginawa mabuti, di ba? Parang nagmamalaki ka pa sa Diyos. Si David ganoon. Ganoon ginawa. Lord, di ba ang dami ng tagumpay, oh? Inano ko nga ang mamamayan mo. Hindi siya ganoon. Anong ginawa niya? Lord, nagkasala po ako. Inaamin ko po ang kasalanan kong ito. Wala nang sabi-sabi. Hindi sinabing, hari ako. Marami akong kawal. Marami akong kayamanan. Marami akong mga bagay na ipagmamalaki sa iyo. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi wala tayong, sabi ni David, wala akong maipagmamalaki sa iyo sa harapan mo, Panginoon. Amen? Kapag tayo po ay filled ng banal na Espiritu, hindi po natin kaya magmalaki sa Diyos. Sige, nakadepende ka. Nagkakasala ka. Ang Diyos hindi. At harap sa Kanya na banal. At sasabihin mo, nagmamalaki ka. Hindi mo pwede. Baka na lang bigyan ka na 100% ni Lord, sunugin ka. Hindi. Kasi nga, doon nakikita ni David na pag nagsisisi tayo nagpapakumaba. Ito po yung, nung nagkamali na si David, alam niyo sa Salmo, siya po yung gumawa nito. Sa Psalm 51, ito po yung binigay niya. Nung siya'y nagkamali, inamin niya, Lord, nagkamali po ako. Makasalanan po ako. Ito sinabi niya po, O Diyos, kaawaan niyo po ako. Ito po sa Salmo 51, 1 to 3. Ayon sa inyong tapat na pagmamahal, at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin, ang lahat ng pagsuway ko sa inyo, inyong pawiin, ako'y patawarin. Hugasan niyo ako't linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan, dahil inaamin ko ang aking pagsuway, at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Nung po'y nagkasala si David at siya po'y inano ni Prophet Nathaniel, gumawa po siya ng awit. Ito po yung Psalm 51. Babasahin niyo po yung Psalm 51, ito po'y laging paghingi ng tawad, David, sa Diyos. Hindi siya nagmalaki. Ibig sabihin, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, natanggapin anumang consequences. Hindi siya nagrebelde. Tayo minsan ganun eh. Pag tayo na yung nagkasala, tayo na gumawa ng masama, tayo pa yung nagmamalaki sa Diyos. Bahala ka na. Iwanan lang. Ayoko na sa church. Ayoko na kay pastor. Pag tayo namumuhay ayon sa banal na Espiritu, hindi tayo nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Lalo tayo, sabi nga ni David, lagi ko naaalalin kasalanan ko, Panginoon. Talagang sising-sisi siya. Hindi nagmamalaki ka pa. Kasi yung pagmamalaki po, di ba sabi sa kanyang salita, ang nagmamalaki ay ibinabaksak ng Panginoon. Ngunit ang nagpapakumbaba, ang siyang itinataas ng Panginoon. Kaya nung nagpakumbaba si David, muli siyang napalapit sa puso ng Panginoon. Yun ang kagandahan. Nagpakumbaba siya. At sabi nga dito sa unang Juan 1:9, pag tayo nagpakumbaba, lilinisin niya tayo. Sabi dito, ngunit ipinagtapat natin sa ating Diyos, sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan
dahil matuwid siya. Pag ipinagtapat natin, sabi dito, ang ating kasalanan, patatawarin at lilinisin tayo. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagko-condemn. Kasi ang banal na Espiritu nagsasabi sa atin, magpakumbaba ka. At ang Diyos na nalalapitan sa atin, hindi yung ibang tao pag lumapit tayo. Kasi kasalanan mo yan. Manigas ka. Di ba? Ang Diyos hindi. Lapit ka. Mararamdaman mo yung pag-ibig niya. Mararamdaman mo na may Diyos na nagpapatawad sa iyo. May Diyos na buong-buo ang pagmamahal, pagpapatawad sa iyo. At higit pa dito, lilinisin ka niya. Wala kang kakayahan linisin ang buhay mo maliban lang sa Diyos. Wala makapagsasabi po dito na bago ako dahil sa sarili ko. Meron po ba? Naranasan ko yan. Sino madalas dito mga tatay, di ba? Gusto ko nang baguhin sarili ko. Mga isang buwan lang, malik na naman. Kasi hindi mo naman kaya eh. Ang kaya lang yung nag-create sa iyo ang Diyos. Ang blueprint nasa Panginoon. Kaya nung si David ay lumapit sa kanya, si David lumapit sa Diyos, talagang iyak siya. Lord, siya sa harapan ng Panginoon, Lord, wala akong magagawa. Dahil alam niya, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Naging hari siya dahil sa Diyos. At yung pagkakamaling iyon, sabi nga, hindi ito magiging dahilan upang ako yung lumayo sa Diyos. Kundi magpapakumbaba ako. Kapag tayo namumuhay na ayon sa banal na Espiritu, ito pa yung ginawa niya, sumamba siya sa Diyos. At yung madalas, di ba? Pag tayo ay medyo nagkakaproblema na sa ating paglalakbay dito sa buhay, ayoko na mag-church. Susunod na lang. Ayoko muna pumunta ng temple group. Kasi bakit? I'm not feeling well. Malungkot ako ngayon. Pero ano ba yung nangyari dito? Sabi dito, sa Psalm 51:15, ito pa rin po yung salmo, na kung saan ibinigay ni David, nung nagkasala siya, humingi ng tawad, sumamba siya. Sabi dito, Panginoon, buksan niyo po ang aking labi, nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. Ano man yung pinagdaanan ni David, nagkasala siya, namatay ang kanyang anak dahil yung consequences ng kanyang kasalanan, at hindi pa rin po yun. Ang sabi nga ng Panginoon kay David, yung mga angkan mo mamamatay sa gera. Gabing consequences. Pero hindi yun ang naging dahilan because filled siya ng banal na Espiritu at namumuhay siya ayon sa banal na Espiritu, hindi niya sinumpa si Lord. Hindi nagpuri sa Lord. Lahat ang mamutawi sa aking mga labi ay papuri sa iyo. Hindi niya kinontra si Lord dahil ikaw, Lord, ganito kay, ganyan ka, hindi. Ang banal na Espiritu na nasa atin, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, kaya mo magpuri sa Panginoon. Amen? Anuman yung nararanasan mong problema, hindi yan ang solusyon, kundi kaya mo ibuka ang iyong mga labi at sabi, Lord, praise God, hallelujah. Kasi hindi po yan, pag ikaw ay filled ng Holy Spirit, hindi yung nararamdaman mo ang mangunguna sa'yo, kundi kung ano sinasabi ng banal na Espiritu. Sabi nga po dito, kapag tayo namuhay ayon sa banal na Espiritu at sumasamba sa Diyos kahit sa panahon ng kalungkutan. Nangyari po ito kay David. Ito, pakinggan po natin sa 2 Samuel 12:22-23. Sumagot si David, oo, nag-ayuno ako at umiyak nang buhay pa ang bata dahil iniisip ko na baka kaawaan ako ng Panginoon at hindi niya payagang mamatay ang bata. Pero ngayon, patay na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Mabubuhay ko pa ba siya? Ito yung point na ito eh. Darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya, pero hindi na siya makakabalik sa akin. Ano yung bigyan natin ng point? Hindi darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya. Naging malinaw sa kanya. Na kahit siya'y nagkasala, na kahit sa panumpuno ng victory ng buhay niya, at parang tayo, nabubuhay pa rin sa mundong ito, ano man ang mangyari, Lord, susunod ako sa iyo kasi gusto ko makasama yung anak ko. Amen? May ganun tayong puso because of the Holy Spirit. Ano man ang nangyayari doon sa paligid mo, Lord, hindi, susunod pa rin ako sa iyo. Doon pa rin ako sa mamamayan mo, doon sa langit, doon ako itinalaga, Panginoon. Kay David ganun. Kaya nagtaka yung mga kayakawal. Di ba, Haring David, yung may sakit ang anak mo, nag-ayuno ka, umiiyak ka, hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, hindi ka lumalabas ng iyong kwarto. Bakit yung namatay? Para kang nagsaya. Kaya nagtaka yung kawal niya, ba't ganun? Ano sabi niya? Darating ang panahon na makakapunta ako sa nado ng aking anak. Kasi anak niya doon sa langit, bata pa kasi yun. Wala siyang accountability.
Ang pagsamba mo, hindi ayon yan kung ikay malungkot. Ang pagsamba mo, hindi ayon yan kung ikay pinagpapala at meron kang kayamanan. Hindi ang pagsamba mo kung anong sitwasyon mo ngayon. Ang pagsamba mo dahil sa pagkakakilala mo sa Panginoon. Amen? Yun tayo sumasamba. Kilala mo ba ang Diyos na sinasamba mo? Hindi yan sinasamba mo ang Diyos dahil blessed na blessed ka. Ang dami kong trabaho. Tumaas ang aking grade. Kaya ako mag-church. Kaya ako magbubukas ng papuri ng aking mga labi. No. Si David hindi. Namatayan nga ng anak eh. Nanalangin ba siya, Lord, buhayin mo siya? Hindi. Ano nangyari? Lord, mamumutawi sa aking mga labi ang papuri sa iyo. Hindi paghamak sa pangalan mo. Alam ni David, ang daming yung tagumpay na ibinigay. Pag siya'y nananalangin, ino-honor ni Lord. Because of the work of the Holy Spirit within David, ang nangyari po, nagpuri siya sa Panginoon. Nagpuri siya sa Panginoon. Kaya sa panahon po natin bilang naglalakbay tayo dito, hindi ko po sinasabing laging maganda ang buhay po natin. Maging ako po, nakakaranas po ng difficulties, nakakaranas po ako maging malungkot, nakakaranas po ako ng kawalan, nakakaranas po ako ng mga bagay na naranasan ng lahat ng tao. Sabi nga sa Bible yun, di ba? Hindi lang ikaw nakakaranas ng pagsubok na, kundi napakaraming tao. Pero it doesn't mean nagbago ang Diyos sa'yo. Ganun si David. Kilala niya ang Diyos. Na kahit namatay at naging dahilan niyo dahil sa kasalanan niya, Lord, hindi mawawala sa mga labi kong papuri pa sa salamat paglilingkod ko sa inyo. Dahil sa paglilingkod, sabi nga dito sa Salmo 51:17, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi kayang tanggihan. Pag tayo lumalapit sa Panginoon, ayon na ayon nagmamalaki tayo. Kaya yung offering ni David, yung nagsisisi siya, naging mabangusam yung sa harapan ng Diyos yun. Talaga nakita ni Lord yung kanyang pagsisisi. Kaya nung siya sumamba sa Panginoon, inonor ni Lord John. Yan, di ba sabi ko sa inyo, nung panahon, nung lumang tipan, hindi ka pwede maghain ng offering sa kanya na basta-basta. Dapat malinis ka, nagsisi ka sa kasalanan mo. Kasi pag pumasok ka sa kabanal-banal ng lugar, mauupos ka, mamamatay ka. Hindi po yung nangyari doon sa last, Father, na message, di ba? Yung anak ni Levi. Ganun po nangyari. Na dahil lumapastangan sila, namatay sila ng Diyos mismo. Ganun po katrib din noon. Pagdating po sa kabanalan. Pero nga sa biyaya ng Panginoon, alam niya na sumasamba tayo sa Diyos, tayo'y mapapalapit sa Kanyang puso. Ito yung gusto ng Diyos eh. Kaya gusto ng Diyos, lagi tayong nandito lahat. Hindi nyo napapansin? Sino dito nandito lumayo sa Diyos? Hindi naman siguro, no? Makapagsasabi, punta ko ng church, lalo ko napalayo sa Diyos. Wala makapagsasabi nun, pakitaas ang kamay, nung sinabi nung gano'n, nag-church ako, lumayo ako sa Diyos. Lalo ko napalayo sa Diyos. Kaya itong gathering napakahalaga eh. Ito po yung nangyari kay David sa Book of Acts na. Ito po yung sa pangyayari na nung wala na si David. Sa bagong tipan na, sabi dito sa Gawa 13:22. Matapos alisin ng Diyos si Saul, matapos alisin ng Diyos si Saul, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Nagpatotoo ang Diyos tungkol sa kanya na nagsabi, natagpuan ko sa David na anak ni Jesse ay isang lalaking malapit sa aking puso. Gagawin niya ang aking buong kalooban. In spite na nangyari sa buhay ni David, ang lalakbay sa noon sa kanyang buhay, pero sa Book of Acts, pinatunayan, naging malapit si David sa puso ng Diyos. A man in God's after own heart. Malapit siya. Bakit? Dahil sa kanyang naranasan nula, lalo niya nakita yung pagsamba sa Panginoon. Kaya pag tayo sumasamba sa Panginoon, lumalapit tayo sa puso niya. Siguro wala man sumasamba dito, kinecurse mo si Lord. Wala, sumasamba, Lord, thank you Lord, we glorify your name, hallelujah, purihin ka Panginoon. Pinagaling mo kami Panginoon, salamat po Panginoon. Dahil kami pinagpala mo, salamat Panginoon sa pag-iingat mo. Lord, salamat po sa kagalingan. Napapalapit tayo sa Panginoon. Kaya pag tayo namumuhay ayon sa Banal na Espiritu, pag naglalakbay tayo dito sa mundong ito, hindi po kasayangan. Maglalakbay ka sa buhay mo dito sa mundo ng punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng tagumpay, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng proteksyon ng Panginoon. Kaya po, hindi po kasinungaling ng kaaway. Ay, naku, yung lumalapit sa Panginoon, magiging boring ang buhay. Ganyan po ako dati. Hindi magiging masaya buhay mo dyan.
Pero nung pinili ko ang Panginoon na maging kasiyahan ko, totoo, may kasiyahan, kagalakan sa piling ng Panginoon. Amen? Sa akin po pagtatapos, ang buhay po ng isang Kristiyano, lalo po tayo. Sasabihin ko sa inyo, iba talaga tayo. Kaya iba ka. Hindi nga po tayo itinangabi nga ng Panginoon, itinalaga ka para sa Panginoon, sa Kanya. Huwag mo ipagpilitan na ikaw ay taga-mundo. Sa Diyos ka. Yun po ang katotohanan. At pag nasa Diyos ka, at ayon ka sa paglalakbay dito sa buhay mo, dapat namumuhay ka ayon sa banal na Espiritu. Hindi po may option doon. Yun ang dapat ginagawa po. At sabi nga dito, ang paglalakbay ng buhay ay hindi madali. At minsan masalimuot. At may pagkakataon na hindi natin maintindihan, lalo na nagpapagulo ng ating buhay. At isipan, kung ating hahayaan na manguna sa ating paglalakbay dito sa mundo, ay ang ating nasa ng laman, tiyak tayo magiging talunan. Bigo sa buhay. Bilang mga anak ng Diyos, itinangay para sa Kanya. Binigyan niya tayo ng banal na Espiritu upang kapangyarihan nito ang ating gamitin upang talunin ang mga gawa ng kaaway. Katulad ni David, na ang ginamit na sandata para talunin ang higating kaaway ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mamuhay na ayon sa nais ng banal na Espiritu. Espiritu na ang pinakamuting sandata o baluti sa paglalakbay natin dito sa buhay. Ang pamumuhay ayon sa nais ng banal na Espiritu ay dumidepende sa Diyos, nagsisisi sa kasalanan, at higit sa lahat, sumasamba sa Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po naniniwala na kaya niya mamuhay ayon sa banal na Espiritu? Amen? Kasi tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo rin ang banal na Espiritu.